Maraming salamat po sa mga awiting yan. We know na ang mga awiting yan ay awiting nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Amen? Okay, and if you are blessed with those songs, say amen. Amen. And I know and I hope na ang ating pong sunod na gagawin ay higit pang magiging pagpapala sa bawat isa. But before that, meron lamang po akong correction sa aking naging announcement kanina. Nabanggit ko that we are in the second district, and the reason why I recognize the Congresswoman of the second district of the province of Zambales. Pero nandito tayo sa San Marcelino, sakop po ito ng first district. Okay, so nais ko rin pong pasalamatan, of course, ang congressman ng first district ng probinsya ng Zambales. Walang iba kundi si Congressman Jefferson J. Konghun. Palakpakan po natin. Okay, maraming salamat po sa pagbubukas po ng pagkakataon para kami makapagbigay ng libreng serbisyo sa inyo pong nasasakupang distrito dito sa probinsya ng Zambales. And we are now in the most special part of our opening ceremony, and other than the preaching of the Word of God, sapagkat ito po ay gawain at pagtitipon ng mga manampalatayang Baptista, at hindi po yan nawawala sa bawat pagtitipon. Ang pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin walang iba ng Pastor of Christ Baptist Church, Muntinlupa City, Pastor Jose Conway III. Magandang umaga po sa lahat muli. Lahat po ng masasayang anak ng Diyos na tayo ay maglilingkod sa araw na ito at sa natitira pang ilang araw. At nagpapasalamat tayo na tayo'y biniyayaan ng Diyos na tayo'y magamit sa ating kapanahunan sa kauna-unahang pagkakataon dito sa Zambales. Kung kayo po ay talagang handa at masaya, magsabi po ng malakas na Amen! Amen! Purihin po ang Panginoon. Babasahin ko po ang talata natin, pero bago ko basahin yan, ibig ko pong sandaling ipaunawa na ang ating ginagampanan na ito ay hindi po isa lamang gawain, kundi ito po ay isang misyon. Ito'y isang panawagan ng ating Panginoon. Ito'y gawa ng Diyos na tayo ay magkaisa at magkasama-sama. Bagamat tayo po ay may kanya-kanyang pagkakaiba. Ano po? At nagpapasalamat tayo dahil pwede pala tayong pagkaisahin ng Ebanghelyo ni Kristo. At maakay ang ating mga kababayan sa napakagandang kalagayan sa buhay pananampalataya. Kaya sa umagang ito, ay hilingin ko pong tumayo ang lahat. Ang babasahin ko po ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, ang talata po ay 8. Kapitulo 8, talatang 8. Babasahin ko po ang sabi rito, at nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang iyon. Ang tinutukoy pong bayan ay ang bayan ng Samaria. Nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang iyon. Kaya ang pamagat po ng aking mensahe ngayong umaga na ibig na dalhin sa inyo, may malaking kagalakan sa bayan. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa malayang pagkakataon na ibinigay mo sa amin na ang mga anak mo mula sa iba't ibang dako, malayo at malapit, mas maliit o mas malaki, mas iilan o mas marami, mas nakauunlad o hindi ganun kaunlad. Ang kakayanan na kami po'y magsama-sama sa linggong ito ay hindi po gawa ng tao, kundi gawa ng iyong Espiritu sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga lingkod. Salamat sa iyong mga anak. Salamat sa mga leader ng aming lalawigan ng Zambales.
Kaya aming ibinabalik ang papuri at dinadalangin namin ang aming mga leaders ng lalawigang ito. Magmula sa aming gobernador, congressman, mayor, mga barangay chairman, mga homeowners, officers, sa amin pong mga alagad ng batas, sandatahang lakas ng Pilipinas. Salamat po sa lahat ng mamamayan dito sa Zambales at dalangin namin na datnan sila ng liwanag kung sino man ang nasa dilim at nangangailangan ng kaliwanagan ng iyong pagliligtas na matagal nang nagsisikap gumawa ng mabuti pero hanggang ngayon ay walang katiyakan. Kapangunahan niyo po kami at dalangin namin na sumayo po ang kaluwalhatian lagi sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po yung may upuan, yung wala naman, manatili na pong nakatayo. At humanap kayo ng mauupuan. Pero tayo po ay nagpapasalamat dahil sabi ko nga sa aming simbahan, hindi natin alam kung ano ang ating daratnan, kung anong mangyayari sa krusada na ito. Dahil may iba't ibang hindi natin inaasahan. Kaya kami po ay nagkakaisa na walang magrereklamo, walang magko-complain, walang magmumurmur, walang maninisi. Nakatutok tayo sa paglilingkod at pagbibigay lugod sa Panginoon. Kaya salamat po sapagkat laan po ang bawat isa sa atin mula pa sa iba't ibang lugar. Ngayon po, itong ating binasang talata ay napakaganda. Nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang iyon. Ang kahulugan ng kagalakan, ito po ay isang kapahayagan. Ang kagalakan ay panloob na karanasan. Ngunit, naipapahayag ang kagalakan o panloob na karanasan o damdamin. Ito'y pagpapakita ng magandang kaisipan at masayang damdamin ng sino man na nag-uumapaw na nakatanggap ng mabuting karanasan. Ibig sabihin, nakaranas ang mga tao sa bayan ng Samaria ng kakaibang kabutihan sa kanilang buhay. Nakatanggap sila ng mabuting bagay sa kanilang buhay at ito ay nagdulot ng kagalakan sa kanila. Pero pansinin po natin, isang tao lamang po ang naghatid ng kagalakan sa Samaria. Isang tao lang. Nangaral po siya. Ano po? Ang pangalan niya ay Felipe. Makikita po natin yan sa mga Gawa 8:5 na ang sabi, at bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Siya'y mangangaral. Actually, siya ang tawag natin na isang diakono, hindi po siya pastor. Pero siya'y merong malaking paghahangad na ang mga tao sa Samaria ay makakilala sa Panginoon. At siya'y nangaral. At ang mga karamihay na nagkakaisang nangakinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe. Kaya kung meron lamang magsasalita, may mga taong makikinig. Kailangan natin ng mga magsasalita. Lahat tayo ay dapat magsalita. At kaya tayo naririto. Magsasalita tayo. Gamit ang ating bibig, gamit ang ating kamay, gamit ang ating buhay, gamit ang ating iba't ibang uri ng paglilingkod. Magsasalita tayo na ito ay kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa mga Sambalenyo. 3 bagay lamang po ang ibig kong dalahin sa inyo sa umagang ito. Una, sa bayan ng Samaria, may 2 kalungkutan sa bayan ng Samaria. 2 kalungkutan na matagal na nilang nararanasan. 2 kalungkutan na dinadala sila sa iba't ibang kabigatan. Ngunit ang kalungkutang ito ay hindi nila kayang pawiin sa kanilang pamamaraan. At salamat po, may nagdala, may ginamit ang Diyos para ang kalungkutang ito ay mapawi sa maraming taga-Samaria. At sa umagang ito, sa linggong ito, yun ang hangad nating gawin ng Diyos. Sa pamamagitan nating lahat, ay magdala ang Diyos ng malaking kagalakan sa lahat ng bayan ng Zambales.
maghatid ng kagalakan sa bawat tahanan, sa bawat bayan, sa buong lalawigan ng Zambales. May dalawang kalungkutan sa bayan ng Samaria. Una, dalawang kalungkutan na pinagmumula ng kanilang kapighatian. Una, ang espiritual na kasamaan na nangyayari sa bayan ng Samaria. Makikita niyo po yan sa talatang 8 ng Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, na ang nakalagay po, sapagkat sa maraming may mga karumaldumal na espiritu. Marami po, hindi alam ng mga tao na ang gumagawa pala sa maraming buhay ng mga taga-Samaria ay ang masasamang espiritu na pinagmumulan ng kanilang mga kalungkutan. Nang sabi nito'y maraming may mga karumaldumal na espiritu. Imagine niyo ang isang bayan na maraming espiritista. Imagine niyo ang isang bayan o isang probinsya na maraming satanista. Imagine niyo ang isang bayan o probinsya na maraming mangkukulam, maraming mangbabarang, maraming tumatangkilik ng mga makadyablong mga panoorin. Napapasok ang mga tahanan, nagiging biktima ang kanilang mga anak at ang ating mga kabataan. Ganun po ang nangyari sa Samaria. At ito po ay nagdudulot ng malaking kalungkutan sa mga pamilya. Kung kayo po ay pamilya na nakaranas na merong inaalihan ng demonyo sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, sa inyong angkan, may nababaliw na hindi nyo alam kung ano ang naging dahilan, na minsan pala ang kanyang pagkawala sa sarili ay hindi dahil karamdamang pisikal, kundi dahil merong bumabagabag na masamang espiritu na hindi po alam kung paano lulorsin. Walang ospital na naitayo ang Samaria para palayasin ang masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanilang mamamayan. Ngunit salamat po, may dumating na mangangaral si Felipe. Kaya una po na ating alalahanin, ang Zambales po ay hindi exempted sa impluensya ng masamang espiritu. Tama po ba ako sa iman? Ang Zambales po ay hindi exempted. Ang Zambales po ay hindi po langit. At kahit po ang langit, kahit sa langit, nagkaroon ng Satanas, pinaalis lang ng Diyos. Nagkaroon ng mga demonyo sa langit, pinalayas ng Diyos. Kaya kung ang langit, nagawa ng mga anghel na lumaban sa Diyos, how much more dito sa lupa? Kaya hindi lamang po sa Zambales nangyayari, hindi lamang sa Samaria, hindi lamang sa Batangas, hindi lamang sa Marinduque, hindi lamang sa Bundok Peninsula, hindi lamang sa Quezon, hindi lamang sa Laguna, hindi lamang sa Metro Manila, hindi lamang sa Rizal, hindi lamang sa Batangas, maging dito sa Zambales. Pwedeng isa sa problema na nagpapalungkot at sumisira ng buhay ng mga kabataan at sumisira ng buhay ng mga mamamayan na nagiging kabigatan ng ating mga leader ay gawa pala ng espiritual na kasamaan. Yun ang isang nagdudulot ng kalungkutan sa bayan ng Samaria. Pangalawa, pisikal na karamdaman. Makikita niyo po sa talatang 8 rin, ang sabi ron, maraming lumpo at pilay. Hindi na binanggit ang iba pang mga karamdaman. Pero doon maraming lumpo, maraming pilay. Hindi lamang ito marahil pisikal. Ano? Kaya ito'y tumutukoy, kumakatawan sa maraming karamdamang pisikal. Kaya kahit tayo ay may pera, kahit tayo may masarap na pagkain, kahit maganda ang ating bahay, kahit marami tayong ari-arian, kahit sikat na tao tayo, kilala tayo sa bayan, pero kapag dumating sa atin ang dalawang masamang ito, hindi tayo magiging masaya sa ating kayamanan. Hindi tayo magiging masaya sa ating tahanan. Hindi tayo magiging masaya sa ating kanya-kanyang pamilya kapag narito ang dalawang kasamaan na ito na dumating sa buhay ng tao. Imaginein po natin kung anong kasamaan ang dinescribe sa bayan ng Samaria. Wala silang masumpungang gamot, wala silang masumpungang paraan. Marahil nung panahon yon, hindi pa nila alam kung paano talaga susolusyonan ito.
Pero salamat po, may naghatid ng malaking kagalakan sa bayan ng Samaria. Kaya dalawang pinagmumula ng kalungkutan sa bayan ng Samaria, ang problemang espiritual at ang problemang pisikal. Ang espiritual na karamdaman at ang pisikal na karamdaman. Pangalawa, may nangyayaring maganda o may nangyaring maganda sa bayan ng Samaria. May kalungkutan sa bayan ng Samaria. Ngunit ang sabi sa Kapitulo 8, talatang 7, sapagkat sana maraming may mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas sila. Amen. Yung maraming may karumaldumal na espiritu, problema to ng bayan. Problema to sa paaralan. Kahit sa paaralan may mga nadedemon possess. Kahit sa loob ng simbahan, kahit sa loob ng tahanan, may mga nadedemon possess. Ngunit ang sabi rito, nang merong ihatid si Felipe na kagalakan, sabi dito, sapagkat sa maraming may mga karumaldumal na espiritu, ay nangagsilabas sila. Pag sinabi natin karumaldumal, kasama na po dyan yung udyok sa imoralidad. Ang mga espiritu ng kasalanan, espiritu ng karumihan, ng imoralidad, yan po ang nag-uudyok para ang tao ay maging mga immoral. At hindi po alam ng bayan ng Samaria na kung bakit palala ng palala ang krimen sa bayan ng Samaria. Kung bakit parami ng parami ang gumagawa ng kasalanan at ng imoralidad sa bayan ng Samaria. Sapagkat naroon po namimihasa, nananakot ang mga karumaldumal na espiritu. Naniniwala ba kayo, mga minamahal, na ang mga karumaldumal na espiritu ay totoo? Totoo po ito. Totoo po ito. At itong sinasabi sa atin ng Bible, bagamat hindi sila nakikita ng mata ng tao, pero sila'y gumagawa sa mga tao at silang nag-uudyok ng karumihan. At ang nature nila, tinatawag po sa Biblia ang karumaldumal na espiritu. At ngunit salamat po, may nangyaring maganda sa bayan ng Samaria. Ang dating bayan na puno ng mga taong immoral. Ang bayang Samaria na maraming taong immoral. Dahil ng karumaldumal na espiritu, dumating ang araw, nangagsilabas sila, na nangagsisisigaw ng malakas na tinig. At maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Wow! May nangyaring maganda dumating sa bayan na yon ang hindi pa nangyari nung una. Ang mga karumaldumal na espiritu ay nagsilabas. Kaya mga minamahal, ibig kong panangnan ninyo ang isang katotohanan na ang mga karumaldumal na espiritu, ang evil spirits, ay walang magagawa, wala silang kapangyarihan laban sa mga Kristiyanong totoo. Kayo ay may otoridad laban sa kanila, kaya silang palayasin, kaya silang sawayin. Kaya naalala ko po, nung ako ay nangaral sa San Fernando, inanyahan ako magsalita po doon, mag-preach. Diyan sa San Fernando, ako'y pinatulog doon sa isang bahay ng misyonero. At nakahiwala yung kanyang opisina, doon ako pinatulog, doon sa malaking bahay, may mga nakatira, ako'y ibinukod, na parang ako'y nakahotel. At ang ganda po nung bunga ng pangangaral, maganda ang resulta. Pero alam niyo po, nung Miyerkules ng gabi, pagkatapos namin, pasado 11:00 ng gabi, umuwi na kami, nagpapalit na ako ng aking barong, nagtatanggal ako ng butones ng aking barong, nagbibihis na ako. Biglang kumalampag yung doorknob ng aming pinto. Dalawa lang kami. Yung isang kong kasamang pastor tsaka ako. So nakita ko yung doorknob kumakalampag. Pinipilipit na gano'n. Pinipilipit na gano'n. Kumakalampag. Akala ko yung aming driver na kasama, si Brother Romy. Akala ko siya, binibiro ako at tinatakot ako. So ang sabi ko sa aking sarili, pambira to si Brother Romy
Tinatakot ako gugulatin ko nga ito. So habang nagtatanggal ako ng butones ng aking barong, palapit ako ng palapit sa pinto. At nung malapit na ako, bigla akong pinihit at bigla akong binuksan. Pagbukas ko, wala pong tao. Sabay labas ako. Paglabas ko, yung malaking puno sa tabi ng opisina na yon, na napakataas na puno at napakakapal ng dahon. Pag tingala ko, ay meron pong gumuguhit na parang malaking sawa na gumagapang, nagpaikot-ikot dun sa puno. Kitang-kita ko gabi, aliwanag ng buwan. Alam niyo po, sabi ko kay Brother Romy, hindi tao ito. Ito ay masamang espiritu na ibig tayong takutin. Pero hindi niya akalain na ako ang lalapit sa kanya at ako ang haharap sa kanya. At pagharap ko sa kanya, siya ang tumakas. Alam niyo po kung bakit? Dahil meron tayong espiritu ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot. Sa ating paghayo, alam kong nakahanda po ang mga evil spirit sa atin. Gagawa siya ng paraan para hadlangan ang pagliliwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero maging masigasig tayo. Pero maging puno tayo ng pangunawa. Maging puno tayo ng pag-ibig. Maging puno tayo ng kahinahunan. Huwag kayong mapipikon kung merong mga asar. Huwag kayong magagalit pag merong ng bastos o tumanggi. Narito tayo para maghatid ng kagalakan sa bayan. At naniniwala ako sa loob ng 1 linggo, marami po ang makakaranas ng kagalakan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala ako na maghahatid tayo ang modernong Pilipe sa ating kapanahunan. Gagamitin tayo ng Diyos para may mangyaring maganda sa bayan ng Samaria, sa probinsya at lalawigan ng Zambales. Kaya wala ditong pagalingan, wala ritong pasikatan, wala ritong ito'y bakit siya, bakit hindi ako. Wala po ditong ganon. Ang itataas po nating sama-sama dahil ang maghahatid ng kagalakan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, hindi po tayo. Tayo po'y daanan lang. Si Kristo po ang talagang nagbibigay. Kaya may nangyaring maganda sa bayan. Imagine ninyo yung mga lumpo. Nakalakad sila. Nakabalik sila sa kanilang paghahanap buhay. Nakabalik sila sa pag-aaruga. Hindi na sila inaaruga. Sila na ang nag-aaruga sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Sila'y naging kapaki-pakinabang. Bakit po? Dumating si Kristo sa kanilang buhay. May mga nagdala ng kagalakan sa kanilang bayan. Kaya bagamat ang bayang yon ay may kalungkutan, alam ng Diyos ang sagot sa kanilang pangangailangan. Kaya ginawa ng Panginoon na nagpapunta ng isang mangangaral sa pangalan ni Felipe, at sa pagkakataong yon, may nangyaring maganda sa bayan ng Samaria. Bilang panghuli, may tagapagligtas na ipinangaral sa bayan ng Samaria. At yun ang sabi sa Kapitulo 8, talatang 5, ipinangaral sa kanila ang Kristo. Hindi po ang ipinangaral ay ang Baptist. Amen? Hindi ang ipinangaral ay ang simbahan. Hindi ang ipinangaral ay ang pagbibigay. Hindi ang ipinangaral ay ang pagbabautismo. Hindi ang ipinangaral ay kung sino-sino at kung ano-ano. Maliwanag po ang dinala ni Felipe ang mensahe. Ipinangaral sa kanila ang Kristo. Yung pinahiran ng langis, yung itinalaga mula sa langit na maging tagapagligtas. Yung pong ibig sabihin. Si Jesus, ang tunay na pinagmumula ng ating malaking kagalakan. At wala ng kagalakan pa, marami tayong kagalakan sa buhay. Kapag ka nakapagtatapos ang ating mga anak, kapag ka tayo nakakabili ng bahay, kapag ka tayo gumagaling sa karamdaman, pero wala na pong kagalakang lalaki pa sa kagalakan na tayo nakaranas ng walang hanggang kaligtasan. Amen! Wala na pumihigit doon. Kaya ang sabi dito, hindi lamang nagkaroon ng kagalakan sa bayan, sapagkat nagkaroon po sila ng malaking kagalakan. At yung malaking kagalakan ay ang kagalakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Yung katiyakan na may langit na pupuntahan ang
makasalanang kagaya natin, na tayo pala ay may pag-asa pa na mapatawad, tayo pala ay may pag-asa pa na makatiyak ng langit habang nabubuhay sa pamamagitan ng Kristo na tagapagligtas. Ang gawain lang po natin ipangaral, ipaalam sa mga tao. Kaya nagpapasalamat po tayo, nagkakaisa tayo ngayon. Huwag na po nating hanapin yung wala. Bagamat ang hinahanap ay ang wala. Pero huwag na tayong maghanap sa wala. Ang ating pagkaisahan ay tayong mga naririto ay sama-samang ang Diyos at ang bayang ito ay paglingkuran. Kaya salamat po. Ako ay natatouch kanina na binanggit ni Pastor Eloy ng ating ibang mga kapatid mula pa Masbate ay naglakad, tumawid. Gaano kalayo yung tulay na yon? Ay hindi ko alam kung gaano kalayo yung nilakad nila. Yung iba ay nakikita ko yung text na sa biyahe pa. Pero nagpapasalamat po tayo, yung tibok ng kanilang puso, maging ang taga Bicol na 2 bus, maging ang taga Christ Baptist Church, kami po ay mga nasa 160. Ay nagpapasalamat po kami sa dedication ng ating mga kapatid sa Muntinlupa. Nakalaya kasi. Pinalaya ni Kristo ang mga taga Muntinlupa. At malaya kaming maglingkod kagaya ninyo dito sa Zambales. Maging saan man tayong probinsya, maging saan man tayong bayan, pinalaya tayo ni Kristo. Kaya ang kalayaan natin ay hindi na natin gagamitin para sa muling pagkakasala. Gagamitin natin ito para yung mga nasa kasalanang alipin kagaya natin ng una ay makalaya at mahatiran ng malaking kagalakan. Wow! May tagapagligtas na ipinangangaral sa bayan ng Samaria. Ipinangaral sa kanila ang Kristo. Kaya wala po tayong ibang mensahe. Ang ating mga manggagamot, ang ating mga dentista, kada bunot ng ngipin ng mga dentista, kada bunot ng ngipin, sinasabi nilang may nagmamalasakit sa iyo. Sinasabi nilang dahil ni Kristo kaya kami naririto. Hangat namin ang kaligtasan nyo, hindi lamang ang kagalingan at maibsan kayo ng sakit na nararamdaman. Kanina po, kumain kami dahil bibili sana ako ng shaver. Maaga pa, nakalimutan namin yung shaver ko. So, bibili kami. Umaga na, so sabi namin, baka may Jollibee na dito, dumaan na tayo, kumain na tayo. Di nakakita kami ng Jollibee dito. At pagpunta namin doon, tapos na kaming kumain, nag-CR ako. Pagbalik ko sa CR, may kumakain na lalaki, nakatingin sa akin, naghagis ng ngiti. Initsahan ako ng ngiti. Hinagisan ko rin ng ngiti sa kanyang lamesa. Nagngitian kami. So pagkakataon ko na, nilapitan ko, umupo ako sa harapan ng kanyang lamesa, nakipagkilala ko. Siya daw po'y nakadalo na sa iba't ibang relihiyon. Nakadalo na siya. At natutuwa siya na nakarating tayo dito sa kanilang probinsya. At hindi kami masyadong makapag-usap, pero kinuha ko na yung kanyang pangalan. At sabi niya, Pastor, ako'y pwede bang magpabunot? Sabi ko'y pwede, pumunta ka. At libre ang bunot. Libre ang linis. At maraming paglilingkod na gagawin ang mga Baptist sa inyong bayan. Wala kaming hinihinging anumang kapalit. Ang gusto lang namin kayo ay makatanggap ng magandang balita patungkol kay Kristo at hatidan kayo ng malaking kagalakan sa bayang ito. Kaya sama-sama po tayo mga minamahal. Bagamat ang Samaria ay may dinanas na kalungkutan, hindi po ito pinababayaan ng Diyos. May tamang panahon. Sa matindi nilang kalungkutan, pinadalan sila ng Diyos ng magandang pangyayari sa bayan ng Samaria at napalayas ang maraming inaalihan ng demonyo at ang maraming mga may karamdamang pisikal ay napagaling. Kaya magkasama po sa atin ngayon ang mga mangangaral at ang mga manggagamot. Amen? Mangangaral at manggagamot. Yun ang nakita nating magkatandem dito. May mangangaral at panggagamot. At ipinangaral ang tagapagligtas. Umasa po tayo sa linggong ito. Marami po ang makakaranas ng malaking kagalakan. Handa po ba tayo para maghatid
kapatid, ipangaral ang pangalan ni Kristo sa amen. Alam natin siya ang dahilan at ugat ng malaking kagalakan sa lahat ng bayan. Kaya naniniwala tayo, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. Ang paggugol natin ng salapi, maging mga kapatid natin mula sa iba't ibang lugar na nagpadala ng salapi para makatulong, para maging pamasahe, maging panggasolina, maging pangrenta ng ating mga kapatid na galing pa sa iba't ibang lugar, maging dagdag sa pagkain, maging dagdag na tustusin, plus yung mga ginugugol ng mga kapatid natin sa aming iglesia ay pinagsama-sama at lahat po'y nagkaisa, plus kayo na mga nagbigay na yung iba'y hindi, marami sa inyo hindi kilala ng isa't isa, pero alam po ng Diyos ang bawat isa na nagpagamit sa Kanya. Walang maliit, walang malaki. Lahat po na nagpagamit sa atin, nagbigay ng kaluguran sa Diyos at tayo ang gagamitin ng Diyos para maghatid ng malaking kagalakan sa probinsya ng Zambales. Year 2025. Masasabi nyo, I was there when it happened. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Gawin natin ang ating buong makakaya. Maraming salamat po sa lahat ng kapasturan na sumuporta at yung iba na naghangad pero hindi lang nangyari. Maaring sila'y nananalangin para sa atin. Kaya salamat po sa lahat ng mga kapatiran natin sa iba't ibang dako at lahat ng nangyari rito. Magandang tanghali po sa ating lahat at tayong nakaranas ng malaking kagalakan sa Diyos, ibahagi din naman natin ng walang bayad. Maraming salamat po. Eto, malapit ng malumpo. Pero bukas makalawa, magaling na yan. Amen. Maraming salamat po, Pastor Conway, sa napakagandang mensahe na ibinahagi po sa atin lahat. Amen. So, I hope that that message ay nagbigay lalo sa atin ng excitement para magpagamit sa Panginoon sa kabila ng mainit na panahon, ay lalo tayong maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay. Now, dadako po tayo sa pagkakaloob po ng Certificate of Appreciation sa lahat ng mga pastors and some delegates na sila po kasi ay mag-i-stay sa atin until Tuesday, tomorrow, or sa Wednesday yung iba at hindi na aabot sa closing ceremony. Kaya ibibigay na po sa atin ngayon. So habang dinadala po dito yung mga certificate, at tatawagin po natin isa-isa yung kanilang pangalan. Nais kong i-welcome yung delegate natin from Pangasinan. Ayun po yung ating delegate, Pastor Yul, kaway naman dyan. Yan, si Pastor Tesoy. Yan. Amen. Okay, sige po. Tinatawagan din po yung ating pong mga signatories. Akyat po tayo rito para ating pong iabot sa ating pong mga delegates itong Certificate of Appreciation. Tinatawagan po si Dr. Francis Arsiaga. Siya po ang head ng ating medical group, medical team. Again. At tawagin din po natin ang ating pong head ng dental team, si Engineer Nerl Untilla, at ang ating pong regional coordinator sa Region 5, Pastor Abel Abilino Cuenza. Again, akyat po rito. Amen. At ang ating pong Zambales coordinator, Pastor Edwin Alvarez. Akyat po rito. Akyat po, thank you very much. Again, and of course, nandito na po ang Pastor Conway. Amen. Praise the Lord. Amen. Simulan po natin at tawagin isa-isa ang ating pong mga delegates. Okay, ang una po ay si Pastor Enrique Metin. Okay, let me read this citation. Christ Baptist Church from Soldiers Hills, Muntinlupa City, Zambales, Mahal ka ng Diyos, 9th Baptist Evangelistic Crusade.
is hereby given this certificate of appreciation to Pastor Enrique Metin of Solid Rock Bible Baptist Mission for his dedication, exceptional commitment, and admirable contributions. We hereby express our deepest gratitude and appreciation for his outstanding efforts, which inspired others and significantly impacted the success of the crusade. Given this date, May 19, in the year of our Lord 2025, at Covered Court Plaza, Barangay Lawag, San Marcelino, Zambales, Philippines. Nansan po si Pastor? Okay, amen. Thank you. Okay. Maraming salamat po, Pastor. Tawagin po natin si Pastor Nimrod Ibalobor. Okay, Pastor Nimrod, please, of Binabalian Faith Baptist Church. Okay? Amen. Oo, kala ko kakanta. Okay. Amen. Tawagin po natin si Pastor Ernie Yambao of Faith Baptist Church, Alfonso, Cavite. Amen. Another certificate of appreciation to Pastor Dennis Thurston of Christ Commission Baptist Church of Buena Vista, Marinduque. Another certificate of appreciation to Pastor Dan Tagiling of Grace Alone Baptist Church and Missions, Laguna. Okay, represented by Brother Jairus. Amen. Another certificate of appreciation to Pastor Dante Ricabierta of Solid Rock Bible Baptist Church. Amen. Praise the Lord. Another certificate of appreciation to Pastor Godofredo Riego of Solid Rock Bible Baptist Church in Marinduque, Muak, Marinduque. Amen. Praise the Lord. Okay. Pastor Jun Ligaspi of Christ Baptist Sablayan Mission in Mindoro. Another certificate of appreciation is given to nandito na ba? Or may representative? Pastor Arturo Magsumbol of the Lord Jesus Christ Bible Baptist Church, Mabine, Batangas. Okay? Another certificate of appreciation kay Pastor Zarex Villamor of Scripture Baptist Church. Amen. Another certificate of appreciation given to Neil Joe Bumatay of Blessed Hope Baptist Church. Amen. Another certificate of appreciation is given to Pastor Nicanor Dalisoy of Blessed Hope Baptist Church. Thank you for partnering with us. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, this certificate of appreciation is hereby given to Ma'am Katrina Beatriz Dablo, medical doctor. Amen. One of our doctors that are here. Amen. Thank you. Praise the Lord. Thank you for partnering with us. Amen. And another doctor, Marjorie Obelio Rivera. Thank you very much. Amen. Another certificate of appreciation is given to Dr. Angelica
registered nurse na kasama po natin to help us giving this free services given to Vanessa Ponferrada. Amen. Thank you. Another registered nurse given to Janice Villadulid. Amen. Okay, maraming salamat po. Representative, si Mark Look, yung asawa nandito. Nasaan na? Ayan, ito. Ang isa sa ating, he is an engineer by profession. Ayan. Apo, yung hindi po makakatapos ng ating pong crusade at hindi aabot sa ating pong closing ceremony on Friday sa Subic, please approach us po yung ating pong table, yung registration table, for us to be informed and let us know kung hindi kayo makakapunta para mabigyan din po namin kayo ng certificate of appreciation for joining us, for partnering with us dito po sa crusade nito. Kung hindi po kayo natawag at delegates po kayo, pastor, or you are a volunteer, medical practitioner, nurse, ano po, or therapist, or what, any services that you can give at hindi kayo aabot ng closing ceremony, just approach our volunteer sa registration table para mabigyan po namin kayo ng certificate of appreciation. Maraming salamat po, pastors. Thank you very much, doctors, and our engineer, Brother Neil. Thank you very much. Amen. Apo, may we request all those who have recognized yung mga nakatanggap ng certificate of appreciation to please come again para magkaroon tayo ng photo op together with our signatories. Please come again on the stage. Pastor Alvarez, Brother Neil, Dr. Francis. Again, please come again here. Pastor Quenza, Pastor Conley, together with those who have received the certificate of appreciation. Please come with us here in front for the photo op. Ano po? Sige po. Yung mga may sasakyan po na wala pang sticker. Okay? So, pwede po kayong sa baba na lang daw po. Sa baba na lang lahat. Thank you. Yung mga wala pang sticker na may sasakyan, sticker po ito ng ating crusade sa Balas Mahal nga ng Diyos. I-approach nyo po yung sa registration table. They are the one who will give you the free car sticker for our crusade. Thank you very much. Tinatawagan po lahat, doctor, nurses, that are here, pastors, na nakatanggap po kayo ng certificate of appreciation. Please come with us here for the photo op. Ano po? Thank you very much. At nais ko pong i-recognize ang ating pong isa sa partner dito po sa crusade po natin, Pastor Fulgencio. Nandito po siya. Pastor, where are you? Pastor, pakitayo po, Pastor, para ma-recognize po yung presence. Thank you very much. Kasama mo po yung inyo. Yan, kasama niyo po siya. Yes, thank you. Thank you very much. Kasama po sila. Thank you. And may the Lord bless you. Okay, yung mga nakatanggap. Ito na po ba yan? Thank you. Okay, sige po. Smile daw po. Ano ba ito? Bitawan ko na. Sure ka? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo po ay
Yung sticker po, car stickers, yung mga wala pang car stickers dyan, approach nyo po yung ating registration table. They will give you a souvenir for your car. Okay? Kung tricycle man yan o motor, okay, pwede kayong humingi. Diyan po. Amen. So maraming salamat po at nasa panghuling bahagi na po tayo ng ating pong program. May request again our song leaders. We will sing our last song, our final song. Amen. Talagang napakadami nun Okay, nasa na po yung ating mga song leaders? Okay. May request everyone to stand up please. Tayo po tayong lahat. At umawit po tayo ng isang awitin before our closing prayer. Okay? At of course, may we request Pastor Fulgencio to lead us in closing prayer after our singing My Savior's Love. We will sing the song My Savior's Love. At ito po yung ating ibabahagi sa lahat ng mga taga dito sa Zambales, and we call them as Zambaleño. Ano po? We will share to them the love of our Savior throughout this week as we sing this song, My Savior's Love. Okay? Ito po. Amen. Ay po'y bumawit, awitin natin My Savior's Love, awitin natin ang apat na stanzas. And the first stanza now, ready, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Amen. And wonder how He can love me, a sinner condemned at me. Is my Savior's love for me. All that it is for me it was. Amen. If sin it is, He brings not my real but mine. He had no tears for His offering, but sweet drops of blood for mine. All together. My song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. All the men, He took my sins and my sorrow. He made them His very own. Amen. Keep singing, man. Lift your voice to praise the Lord. Wow, all together. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. On the last. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat po. At para po sa ating pangwakas na panalangin, ano po, and after this, tayo po ay pupunta na sa kanya-kanyang bayan na ating naka-assign po sa atin. At bago pa mag-closing prayer,
nais ko munang banggitin, ano po, kasi alam ko hindi pa maaring na i-announce. Na-post na ba ito sa ating GC? Brother Cedric? Na-post na ito? Yung, hindi pa. Okay, upo na muna po bago mag-closing prayer. Ano po? Upo na muna po tayo. Okay? So, ito po yung Sandali lang po, sandali lang po. Sa lahat po ng mga pastor na narito, at maaring may mga pastor na hahabol pa, hindi lang natin nakasama. Kapag kayo po ay pumunta sa Friday, sa ating closing General Assembly, yung mga pastor, ay meron po kayong tatanggaping love gift, cash na love gift. So be here para hindi po mawala dahil may nagmamagandang loob na magbigay ng cash gift sa mga pastor. Lahat ng pastor na pupunta sa last day. Okay po, palakpakan natin ang Panginoon kasi siya ang nagbubukas ng bintana ng langit. Amen. After this po ay 3,000 daw po yung ipamimigay sa lahat. Hindi po ito AX o kaya AKAP ha. Ito po ay may nagmagandang loob. May nagmagandang loob para sa mga kapastoran na naandito, present. Ano po, na kayo ay pupunta sa ating pong closing ceremony. Kayo po yung makakatanggap noon. So, yun po. Then, nais ko lamang pong i-announce, i-acknowledge din yung presence, dumating po yung ating pong representative from Rosario, Cavite. Ano po, si Pastor Jacob Cruz. Okay, isa po sa magbibigay ng libreng serbisyo na panglegal. Siya po ay lawyer at he is willing to be used by God. Okay, at hindi po siya maniningil sa inyo sa legal consultation. Okay? Pero kung gusto niyo magbayad, okay lang. Bagamat libre yan. Hindi naman ho yan magdadamot eh. So anyway, salamat po. Okay, now, ang mga delegates po na pupunta sa Santa Cruz, okay? Pakitayo po yung nandito na pastor from Santa Cruz, Zambales. Nasaan po siya? O sila? From Santa Cruz. Pastor from Santa Cruz, Zambales. Nandito po ba? Nasaan? Sino? Pastor from Santa Cruz, kayo po yung maglilid sa kanila. Okay? So yun, nagtaas po ng kamay. I-approach niyo po siya. Lahat po ng delegates, galing po sa church ni Pastor Bori Aramburo at yung ating pong team ng Soul Winner from Christ Baptist Church, doon po kayo sa Santa Cruz. And you know it kung sino kayong team, sino yung leader sa team na yon, siya yung i-approach ninyo. Okay? Yung magandang lalaki na sa harapan na nakasombrero, na matangkad. Okay? So, yun po. Then, yung pupunta naman po sa Candelaria. Okay? Pupunta sa Candelaria. Ito po yung galing naman ng Cavite. Okay? Cavite. Saka yung grupo ni Pastor Paulo Malabanan from Christ Bible Baptist Church, Paliparan. Nandito na po ba? Candelaria po ang inyong lugar. Sino po yung pastor? Ito po, isang magandang lalaking pastor. Amen. Siya po yung i-approach ninyo later on. Then, sa Masinloc. Sa Masinloc naman po, sino yung pastor na representative? From Masinloc, taas ang kamay. From Masinloc, sige po, dito pastor. Ito po yung mga delegates. Okay? Pastor Baria, kasama yung kasamahan mo. At Pastor Panelo, yung mga taga Batangas delegation, dito po kayo. Pastor Magsumbol, delegates,
Pastor Andal, delegates, dadating sila ng, alam ko, Monday, Tuesday ito. Pastor Alvin Cleofe, okay, Batangas delegation po ito. Masinloc, okay? Now, sa Palawig, sino po taga Palawig? Taas ang kamay. Yes, there you go. Lahat ng delegates from Marinduque. Delegates from Marinduque. Siya po yung i-approach ninyo, Palawig. Okay. Now, sa iba, dito po naka-house yung Team B. Okay, ng ating pong medical dental services. Pero sila ngayon ang magsaserve dito sa Masinloc this afternoon. Yan, free medical services with free medicine. Mayroong libreng bunot ng ngipin, dental service na ibibigay po. Today po yan, this afternoon. Dito po yan sa lugar na ito, sa court. So yung mga patients, dalhin nyo po rito. Ano po? So iba, yung grupo ni Pastor Nilboy, okay, Pastor Julius, ito po yung from Muntinlupa, Pastor Madula, Pastor Albert Berba, okay, from Muntinlupa delegates, Muntinlupa churches. Huwag po kayong matakot mga taga-iba, yan po ay mga laya na. Hindi po yan pugante, laya po yan. Kaya wala pong mga kaso na yan. Tapos na. Okay? Lahat ng mga churches na nabanggit, pastors, representatives from Muntinlupa, okay, except from Christ Baptist Church, lahat po kayo ay mag-house sa iba, Sambales. Okay? Then sa Butolan naman po, okay, ito po yung mga taga San Jose, Cavite, at of course, nandun yung grupo ng mga taga-Faith Fundamental Baptist Church ng Antipolo City. Sa Butolan po sila. Okay? Yeah. Okay, so announcement. Yung grupo ng Medical and Dental Team A, pupunta ng iba. Punta na kayo sa sasakyan. Dahil ready na tayo, scared na agad. Alauna, bago mag-alauna, dapat nandun na at magbibigay ng serbisyo. Okay? Sige po, ready na sa sasakyan, ready na sa daan. Right after na magsalita ako rito, scared na tayo. Okay? Sige po. Then, Butolan, nabanggit na yung Butolan, Kabanggan, okay? Yung grupo po nila Pastor Lemuel, okay? I think this is from Tarlac. Nandito na ba from Tarlac? Wala pa, paparating pa lang. From Tarlac ito. Grupo ni Pastor Yul and grupo ni Pastor Arnel Bon. Okay, from Rizal. Nandito po ba yung pastor from Kabanggan? Taas ang kamay. Yes, nandito po ang napakagandang lalaki sa isa simbahan ng may pinakamatamis na tubig, Sweetwater Baptist Church. Yes. Okay, punta lang po kayo dyan. Grupo ni Pastor Lemuel, from Tarlac po yan. Pastor Yul Moreno from Pangasinan. And Pastor Arnel Bon from Rizal sa Antipolo. Okay? Sige po, mag-closing prayer muna tayo bago umexit sila. Mag-closing prayer. Pastor Paul Henshaw, please come and lead us in closing prayer. Pastor Paul Henshaw, where art thou? Yes, amen. He's still here, and we will have an evangelistic crusade tonight at Iba, Sambales, hosted by Pastor Paul Henshaw. Good morning. Binabati ko po ang mga prime movers ng gawaing ito. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako, tahimik lang.
we are here together to pray. Mamaya na po kayo magkwentuhan. This is all about our approach unto the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan, banal, aming Ama at tagapagligtas, salamat po sa mga puso at buhay na hinipo ninyo upang magkaroon ng sama-samang endeavor. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng loob sa soul winning na aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng tamang ugali na gagawin namin ito hindi para in the name of competition, but rather in your name that we can glorify your name. Ingatan niyo po ang mga bibiyahe. Malayo ang Santa Cruz. Malayo ang mga iba't ibang lugar. Subalit, Lord, alam namin na ang aming kaligtasan sa aming mga biyahe nasa inyong kamay. Bigyan niyo po kami ng mga taong kakausapin. Magningning ang pangalan ninyo, hindi ang pangalan namin. O Panginoon, maawa po kayo sa lahat ng mga Baptist leaders at mga nagbiyahe pa sa malalayong lugar galing, Masbate, Camarines, Daet, Norte, at kahit dito sa malalapit, ang hingi po namin sa iyo'y tulong. Tagumpay na kayo ang ngingiti habang kami nag-i-enjoy sa aming gagawin. Hindi man kami lahat makasama sa buong panahon, pero alam ninyo, Panginoon, narito kami not in the name of fellowship or friendship, but in the name of the Lord Jesus Christ, that we are doing this para po makita ng bawat isa ng aming gagawin para sa pangalan nyo, ang aming gagawin para sa programa nyo ng kaligtasan ng mga taong naliligaw at walang landas sa buhay. Salamat po sa paalaala na ang bayay nagalak dahil may mga mangangaral kayong darating at magtuturo ng iyong salita. Muli, Panginoon, kunin niyo ang papuri. Ibaba niyo kami at ayusin ang aming mga sarili upang ang gawain ganito ay tunay na tagumpay. Hindi pa man kami naglalakad papunta sa tao, tagumpay na kami dahil meron kaming tamang ugali, tamang isip para sa iyo to, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Okay, we are now in San Felipe.